A blessed and wonderful Sunday to everyone. Welcome to Hope and Strength for the Journey. Our scripture verse for today is found in the book of Isaiah chapter 26 verses 3 and 4 says, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal." Kumusta ang puso mo ngayon? Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa career, relationships, finances, pero parang laging may kulang. In this world full of chaos, stress at anxiety, the Word of God reminds us, hindi imposible ang perfect peace kapag naka-anchor tayo sa Diyos. May isang bata na sumama sa isang boat trip kasama ang kanyang ama. Habang nasa laot sila, biglang lumakas ang bagyo. Lahat ng tao, takot na takot. Nagsisigawan, nagdadasal, umiiyak. Pero itong batang ito, kalmado lang. Parang walang bagyo. Tinanong siya ng mga tao, "Hindi ka ba natatakot?" Sabi niya, "Bakit ako matatakot? Ang tatay ko ang kapitan ng bangka." Ganon din tayo dapat. Kung alam nating ang Diyos ang may hawak ng buhay natin, hindi natin kailangang magpanik. Amen. Number 1, perfect peace comes from a focused mind. Sabi ng verse, those whose minds are steadfast. Focus sa Diyos, hindi sa problema. Hindi ibig sabihin walang problema. Pero hindi tayo naapektuhan dahil ang isip natin ay nakaset kay Lord. Kapag iniisip natin ang goodness, promises, at faithfulness ni God, nagkakaroon tayo ng supernatural peace. Ang tanong, ano ang madalas pumupuno sa isip mo ngayon? Problema ba o pangako ng Diyos? Number 2, perfect peace comes from trusting God. Sabi po ng talata, because they trust in you. Meaning, trust is not just knowing about God. Trust is depending on Him. Sa lahat ng season, good man or bad, pwede tayong magtiwala kasi ang Diyos natin hindi nagbabago. Amen. Parang isang maliit na bata na hawak ang kamay ng tatay niya habang tumatawid sa mataong kalsada. Hindi siya natatakot kasi alam niyang may nag-aalaga sa kanya. Amen. Number 3, the Lord is our eternal rock. Papatuloy po ang talata na nagsasabi, trust in the Lord forever. For the Lord Himself is the rock eternal. Ang mundo nagbabago. Ang emosyon natin, pabago-bago. Pero ang Diyos, matatag at permanenteng sandigan. Kung Siya ang rock natin, hindi tayo madaling matinag kahit anong dumating na pagsubok. Amen. Paano po natin i-apply ang mga katotohanan ito? Una, every day, choose to fix your mind sa Word ni God. Amen? And number 2, pray first bago ka magpanik. And number 3, declare the promises of God sa isip mo kapag natitempt kang matakot o mag-worry. Amen? And number 4, trust actively. Meaning, hindi lang bahala na, kundi may intentional na dependence kay Lord. Amen? For our reflection, sa anong area ng buhay mo kailangan mong magtiwala ng buo kay Lord ngayon? Anong mga bagay ang kumukuha ng focus ng isip mo at umaagaw sa peace na galing sa Diyos? Amen? Let us pray. Lord, salamat dahil Ikaw ang aming eternal rock. Ikaw ang nagbibigay ng tunay at perpektong kapayapaan. Tulungan mo kami na ayusin ang aming isip at puso sa iyo lamang, hindi sa problema o sa takot. Turuan mo kami na magtiwala ng buo, araw-araw sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Bigyan mo kami ng kapayapaang hindi kayang sirain ng mundo. In Jesus' name, Amen. God bless you and your family.